Kamusta po kayong lahat? Happy New Year everyone and welcome sa 2025. So for today's video ay gagawa tayo ng isang vlog for international travel. Magko-connecting tayo ng domestic flight and then magti-take tayo ng isang international flight. Ayan, so ano nga po ba ang kino-consider nila na short haul flights or yung mga maiikling flights? Bale, kung sa-search po natin siya online, ang short haul flights ay yun yung mga kino-consider po na flights na under 3 hours, kung saan napakabilis lang ng flight guys. Minsan 30 minutes, 1 hour, 2 hours, or basta anything na under ng 3 hours ay kino-consider yun na short haul flights. Usually yun sa mga short connecting flights. Kung kunwari nakatira tayo sa probinsya, pupunta tayo sa international. Syempre, yung airport from province going to the bigger airport, doon tayo magko-connecting naman para sa mga long haul flights or yung mga international airlines na sasakyan natin na magdadala sa atin sa ibang bansa. Tapos, yung long haul flights naman na sinasabi ay yun yung mga flights na over 6 hours. So, usually yun yung parang pupunta from Philippines to Vancouver, Philippines to Toronto, Philippines to the US, Philippines papunta sa Europe, yung mga ganon. So, anything over 6 hours, considered na po siya as long haul flights. Yung last na video natin, sit down talk lang siya at dinidescribe ko lang kung ano yung mga steps na gagawin pagdating ninyo sa airport. Pero ngayon, andito na tayo, pakita ko sa inyo step by step, kung kaya ko ha, yung mga pwedeng gawin. So, first of all, ito yung mga drop-off curve na sinasabi, kung saan ayun na din na drop-off yung mga pasahero. So, kung kunwari yung mga family niyo na magda-drop off sa inyo, hindi sasama sa loob ng airport. Ayan, ida-drop off lang kayo dito, tapos kayo na mismo yung papasok. So, una sa lahat, tignan niyo yung mga signs, okay? May mga signs kung anong airline. Katulad nito, Air Canada Economy, tama ba? Air Canada Economy, tapos dun sa kabila, Air Canada Premium or Air Canada Business. Tapos sa iba naman, sa iba naman na sign is kung anong airline din naman siya. So always take note kung ano yung mga airline, kung anong number, tsaka kung domestic ba siya or international yung pupuntahan ninyo. And in case of Canada, may transborder kung saan yun yung going to the US naman. Ayan, so pagpasok naman natin sa door, ay usually ang bubungad po sa atin is yung mga check-in kiosks. So ayan, yung mga check-in kiosks. And ayun naman ang tinatawag na flight board. Ayun yung nasa taas na yon. So meron silang electronic kiosks na katulad nito. Or meron yung mismong counter kung saan kakausap talaga tayo sa mga agents. Kung gusto niyo na mas magandang assistance, meron talaga tayong mga human agents kung saan sila yung tutulong na mag-check-in sa inyo, sila yung tutulong na mag-assist sa inyo kung saan kayo dapat at tamang pumunta para sa next flight ninyo. Okay? So huwag kayo mahihiya kasi pagpasok niyo pa lang sa mga airport ay marami na pong pwedeng tao na kausapin or staff na pwedeng mag-assist or mag-guide sa inyo sa tamang pupuntahan ninyo para hindi kayo mawala sa airport. Lalo na sa ibang bansa, try nyo at least basic English na mag-ask ng tulong para naman ma-assist din nila kayo. And guys, di ba meron tayong video regarding wheelchairs? So yun yung mga wheelchairs na sinasabi ko. Marami ditong wheelchair assistance na nakalagay. Ganon. Okay? So, yung mga assistants everywhere yan sa airport. Tanungin nyo lang yung tamang tao, yung naka-ID, yung staff, yung agent, para hindi kayo mawawala. Alright? Kapag naman marami po kayong gamit na dala or yung mga bagahe na dala at hindi kayang buhatin ng kasama nyo or ng sarili niyo, pwede rin kayong kumuha ng carts na ganito. Okay? Yun yung mga carts kung saan pwede nyo ilagay yung mga baggage nyo para isahan na lang yung pagtutulak or isahan na lang yung mga magbubuhat ng mga baggage na yon. Pangalawa, if naman pagpasok ninyo sa airport at hindi nyo alam kung saan kayo pupunta or kung ano nga po ba ang number ng check-in counter na pupuntahan ninyo para sa airline ninyo, ito ang tinatawag na flight board. So yung flight board is everywhere siya sa airport. Ang flight board is yung guide ninyo para sa oras, para sa airline, para sa flight number, para sa
lugar na pupuntahan. And of course, yung pinaka-importante is yung check-in counter. Ito yung number kung saan ilalagay nila kung saan kayo mismo pupunta, kung saan nakadesignate yung airline ninyo. Meron din silang special notes dito sa bandang dulo kung saan nila kalagay kung magbo-board na sila, kung pre-boarding, kung delayed ba yung flight, kung canceled ba yung flight, at kung ano-ano pa. So, itong flight board, ito yung una yung friend pagpasok ninyo sa airport kung hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. In that way, mas legit yung information and mas updated pa. Ito yung mas up close. So, kung kunwari, hahanapin natin yung flight natin today, which is under EVA Air going to Taipei. So, hahanapin nyo dito, no? Kung saan yung airline na yon. Saan ba yung airline na yon? So, EVA. Ayun. So, nahanap natin siya, di ba? So, kung kunwari, ito yung EVA Air. Departure time at 12:15 a.m. which is yung next date. So, kung kunwari ngayon is January 19, ito ay going to depart on January 20. So, BR9, yung flight number niya, ito siya. Ito yung city na pupuntahan. Ito yung counter kung saan tayo mag-check-in mamaya. And usually, di ba, sinabi ko sa inyo before, mag-open siya 4 hours before, or yung ibang airline nag-open mga 5 hours before. Also, dito nakalagay sa dulo, saan ba yan? Wait lang. Ayan. Nakalagay sa dulo kung ano yung magiging gate number niya pagpasok ninyo after security. So, yun yung mga headings niya. So, scheduled time of departure, airline, flight number, destination, counters, gates, at saka kung ano yung remarks nila. Kung kunwari, naka-cancel na, or nag-delay na, or nag-depart na, or magbo-boarding pa lang. So, yun. Titignan nyo siya, and mostly, according siya sa oras. Okay? Kung hindi man siya according sa oras, alphabetical siya according sa airline, or alphabetical siya according sa city, sa destination. So, titignan nyo talaga. Kung hawak nyo yung ticket ninyo, tignan nyo yung flight number or yung airline ninyo, and dun yung makikita kung saan yung destination. Okay? So, next we'll talk about connecting flights. So, ang connecting flights, yun yung meron kang more than one na legs or more than one segment sa flight mo para makarating ka sa final destination mo. Ibig sabihin nun, from point A to point B, tapos from point B to point C, bago ka makarating sa final destination mo. Kung dalawang connecting yon or tatlong connecting yon, depende kasi yon sa binubook pag bumibili po tayo ng ticket. So, may mga options naman doon na direct flights, or yung may mga options na may connecting flights, nasa sa inyo po yon. Usually, mas mura kasi siya pag may mga connecting flights, or pag mas mahahaba yung mga layovers, yung mga ganon. Sobrang medyo mas malaki yung difference niya kumpara kung direct flight. So, it really depends kung kailan kayo bibili ng ticket. Depende kung low peak siya or high peak siya. Normally, pag high peak, mahal talaga yung mga tickets. Pero kung low peak or yung siguro months pa lang bumili ka na ng ticket, mas mura pa yon compared kung last minute ka bibili or kung high peak season ka bibili ng ticket. So, when it comes to connecting flight, so, ang nangyari kasi sa amin, we are coming from Calgary to Vancouver, tapos Vancouver to Taipei, Taiwan. Bale, ang nangyari sa amin, since wala kasing direct na flight from Calgary to Taipei, Taiwan, ay we have to either go from Calgary to Vancouver or Calgary to Toronto, o kaya Calgary via US. Pagdating naman sa mga connecting flights, depende nga, like what I said, yung duration ng layover ninyo, no? Or yung in transit ninyo sa airport na yon. Kumbaga, dadaan lang kayo sa airport na yon bago kayo pumunta sa final destination nyo. So, ang case namin, since Calgary to Vancouver is just a domestic flight, wala kaming dinaanan na customs, wala tayong dinaanan na kung ano-anong special requirements. Parang normal lang na parang pumunta lang kayong Manila to Cebu or Cebu to Manila. Parang ganun lang yon. Pero, since dito sa Vancouver going to Taipei, syempre, antay natin kung kailan sila pwede at mag-start mag-check-in. So, ang case namin, nakarating kami dito sa Vancouver ng around 1 p.m. Tapos yung check-in opens at 8:15 p.m. and yung flight leaves at 12:15 a.m. the next day. So, bakit maaga kami masyadong dumating? Pinili namin yung maaga na flight papunta dito sa Vancouver para makapaglibot tayo sa Vancouver, and also para relax tayo. Kumbaga,
hindi tayo yung nagmamadali. Kung mayroong delay man dun sa flight, at least hindi tayo nasa stress. And also because first time din natin na mag-take ng international flight using our flight benefits. So, gusto namin na andun kami at least 4 hours before para makita kung may mga aberya, at least pwede pang magawa ng paraan, di ba? So, ang nangyari, within that gap, since domestic yung punta natin dito sa Vancouver, naghanap kami ng bag storage para dun sa suitcase or dun sa check-in bag na dala namin. So, iniwan muna namin siya sa bag storage and then nagbayad kami doon ng certain amount. Tapos, umalis naman kami at lumabas muna kami ng airport. So, walang kaso yon pag within domestic area ka lang naman. Bale, meron silang tinatawag na CDS kung saan pwede mong ipastore yung mga suitcase mo for a fee. So, yung suitcase namin, since nag-arrive kami ng maaga dito sa Vancouver from Calgary this morning, iniwan muna namin doon, and I think from 1 to 24 hours, babayaran mo lang is $13.86 Canadian. So, I think nasa 500 something yun sa Philippine peso. Pero at least the whole day na yon if ever. May oras lang sila na open and close. So, alamin ninyo or tanongin ninyo kung anong oras sila magka-close. In that way, ma-arrange kung kailan nyo pwedeng i-pick up. Kasi kahit sabihin natin na 24 hours siya, pero kung naman walang tao doon, at hindi nyo rin makukuha yung bag nyo, di ba? So, ito siya sa may arrivals area. Ito yung CTS dito sa may likod. Hanapin nyo lang tong area na to pag nag-arrive kayo dito sa Vancouver at may mahaba kayong layover para makalabas kayo at makapag-enjoy sa downtown if you want to make pasyal. Bale, kailangan lang nila is ID at saka tatanungin lang nila kung anong oras nyo pipick upin para ma-arrange kung sakali man may tao or wala. So kami kasi parang nag-arrive kami around 1 p.m. and then ito, currently it is 5:12 p.m. dito sa Vancouver. So, hindi siya ganun kahabang antay, pero we decided na kunin na lang yung bag na maaga since kakarating lang din naman namin. Nag-enjoy muna tayo sa city. And bumalik kami dito kasi super lamig na sa labas, guys. The bags naman, kailangan lang nila is yung ID na pinakita nyo nung ini-store nyo yung bag. So, ito yung ID ko and papakita ko lang sa kanya and makukuha na natin yung bag. Okay? So, sa case naman ng mga international connections, kung kunwari, pumunta muna kayo from Manila to Hong Kong and then Hong Kong to US or kung saan man yung pupuntahan ninyo, you make sure na yung requirements na meron sila, kung kunwari, kung require nila ng visa, mga ganon, na meron kayo. I think yung ibang bansa naman, meron silang right on the spot na nagre-release sila ng visa, no? So, transit visa yata ang tawag doon. So, meron din. So, kung gusto nyo i-maximize yung chance na nandun na kayo sa connecting country ninyo at gusto nyo lumabas ng airport, go for it. I-search nyo lang kung kailangan ng visa, kung kailangan ng any specific requirements para at least dala na ninyo, ano? Para at least kahit pa paano, ma-explore nyo yung city. Pero kung hindi sila nagre-release or kailangan na sa loob lang kayo ng airport, there's a lot of other things naman na pwedeng gawin sa loob ng airport. So, ayan. So, first of all, make sure dala nyo yung gadgets nyo. Make sure na meron kayong mga book or kung ano man na pwedeng mag-entertain sa inyo sa loob ng airport. Or kung gusto nyo, maglakad-lakad kayo. Lakarin nyo yung buong airport. I-explore nyo. Tignan nyo kung anong meron sila. Mga ganon. Okay? So, just make sure you bring your chargers and everything para naman kahit paano ay hindi kayo maubusan ng battery kung mahaba yung layover ninyo at kahit pa paano, yun, makapag-recharge tayo. Okay?